Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita si Santa Monica, isang banal na simbahan. Bagamat kadalasan ng pagkakilala kay Santa Monica ay siya yung ina ni San Agustin, pero makita natin sa kanyang buhay ang kanyang malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok na kinaharap niya kasama ang pamilya, dahil ang kanyang asawa ay isang pagano at hindi si San Agustin ay nawalay at naligaw ng landas, patuloy siya nagtiwala sa mapagkalingang pagmamahal ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati. Ang matimyas sa pagluhan ni Santa Monica ay tinagon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay sa Agusting anak niya. Bilang tugon sa kanilang magkatuwang na pananalangin, loobin mong aming tangisan ang pagsuway namin at marapati mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala
kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa amin, anumang paraan, huwag kayong padadaya at kanino man. Tinawag kayo ng Diyos sa pamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuturo namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umiibig sa atin at sa Kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol na nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikha, nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ay naroon sumisigaw. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Pati nga punong kahoy, sa galak ay mag-awitan. Ang poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapon ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ng iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ang pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahutot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseo, linisin muna ninyo ang nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Isa sa mga pinagtuunan ng pansin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga
Thessalonica natin napakinggan ay ang pagpapahayag tungkol sa natawag nating imminent return of Christ o yung nalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. At dahil dito, ang naging bunga nito, na nakala talaga nilang malapit na magbalik ang Panginoon, pero katotohanan ay wala nakakaalam kung kailan. Ang mga Kristiyano sa Thessalonica ay tumigil na sa paggawa. Tumigil na sa kanilang pangaral sapagkat ang nasa isip nila, total, muli na magbabalik ang Panginoon. Ano pa ang saysay ng aming pangaral? Ano pa ang saysay ng aming paggawa? So yung bahagi ito yung hindi natin napakinggan sa ating unang pagbasa. Kaya sa gitna ng ganitong sitwasyon ng mga Kristiyano sa Thessalonica, ay pinalalahanan sila ni San Pablo. At dito rin mga kapatid, ang siyang paalaala sa bawat sa atin sapagkat tayong lahat ay patuloy pa rin naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At dito, dalawang bagay ang kanyang sinabi sa mga taga sa Thessalonica at yun din sa bawat sa atin tungkol sa, sabihin natin na paghahandaan natin sa muling pagbabalik ni Jesus, kundi iti para rin sa kabutihan natin dahil ito yung dapat na ginagawa ng bawat isa sa atin. Yung una ay yung lubos na pagtitiwala sa Diyos. Lubos sa pagtitiwala sa Diyos. Kumbaga, marami man tayong pagsubok na naranasan, nandyan ang Diyos upang aliwin ang bawat isa sa atin. Marami man tayong luha na nilabas, nandyan ang Diyos para tuyuin ang ating luha. At dito makita natin, ito yung magandang aral din tinuturo sa atin sa buhay ni Santa Monica. Sabi nga sa Santa Monica, napakaraming iniluha para sa kanyang pamilya. Ang kanyang asawa, isang pagano, si San Agustin, ay nawalay, naligaw ng landas. Kumbaga, araw-gabi, pinagdarasal ni Santa Monica at ito'y nagkaroon ng katuparan dahil bago mamatay ang kanyang asawa na si Patricio ay ito ay nagpabinyag at kinilala ang ating Panginoon. Medyo nagtagal lamang ho siya kay San Agustin. Sinundan pa niya ito sa Roma upang ito ay akayin pabalik sa ating Panginoon. Pero hindi man ho nabigo si Santa Monica. Dahil si San Agustin, bagamat naligaw ng landas, ay napanumbalik niya sa Diyos. At sabi nga, nung sila po'y pabalik na sa Africa, nasabi na lamang ni Santa Monica ay handa na siyang umuwi. Yung pag-uwi palang tinutukoy dito ni Santa Monica ay makauwi na sa tahanan ng Panginoon. Kaya nung sila'y pauwi na papunta sa Africa ay namatay naman si Santa Monica. Kaya sa gitna ng mga pagsubok na naranasan natin, katulad ni Santa Monica, patuloy tayong magtiwala, umasa sa Diyos. Nang Diyos, sabi nga sa ating unang pagbasa, ay aaliwin tayo ng Panginoon na umiibig sa atin at nagbibigay sa atin ng habag. Yung pangalawa, na paalaala ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica ay bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Matatag na kalooban upang maisagawa kung ano ang mabuti. Ito'y siguro isa ring paalaala sa atin ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Sipin po ninyo, halimbawa, yung anak ninyo, inutusan nyo maghugas ng baso, ng tasa. Sumunod naman, hinugasan. Pero ang hinugasan lang ay yung labas. Tapos inilagay na dun sa paminggalan, tinaob na. Ngayon, naisipan mo magkape, uminom.
Pagkuha mo ng tasa, pagkuha mo ng baso, malinis na malinis yung labas. Pero loob pala, madumi. So yun yung pinupunto ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Isa sa mga woe to you, scribes and Pharisees. Yun yung nililinis nyo ang panlabas, pero ang kalooban ay hindi. Linisin natin ang ating kalooban at magiging malinisin ang panlabas. Dito ko naisiyog na yung sinasabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa na yung sa kalooban. Yung sa kalooban. Nabigyan tayo ng matatag, malinis sa kalooban upang makagawa tayo ng mabuti at may pahayag ang tungkol sa ating Panginoon. Sa panahon ngayon, we focus more on our externalities. Bakit? Una, masyado tayong concerned sa kung ano sasabihin parati sa atin ng tao. Hindi ho ba? Kaya nga, di ba, sigurado ho ako, bago kayo pumunta dito sa simbahan, nag-ayuso muna kayo. Tumingin muna sa salamin ng bahay ninyo. Pantay ba ang kilay? Namumula na ba ang lips, ang labi? Nakapagpulbos na ba? Sa lahat yan ay, maayos na ba? Tama naman po iyan. Kumbaga, maayos tayo sa panlabas. Pero ang tanong, maayos ba ang ating kalooban? Ano bang nilalaman ng ating mga puso? Ano bang nilalaman ng ating isipan? Para din ganito yan. Nag-aalaga tayo ng poon, nag-aalaga tayo ng mga santo, nagde-decor tayo ng simbahan. Tama naman ho lahat yon. Pero ano binubungan ito sa atin? Ano binubungan ito sa atin? Napapaganda natin ng simbahan. Pero gumaganda rin ba ang ating kalooban? Nag-aalaga tayo ng mga imahen, ng mga puon. Pero panlabas lang ba yun? O pinagsusumikapan nating matularan yung buhay nung pinapaalala sa atin ng imaheng iyon. Lahat tayo naghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon at ito ang advice sa atin ni San Pablo at ng ating Panginoon. Pero more than yung paghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus, yung sinabi ni San Pablo, itin sana'y sa pang-araw-araw nating buhay ay magawa ng bawat isa sa atin. Amen. Natitipon bilang bayan ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangailangan sa Ama at manalig tayo na Kanyang pagbibigyan ng ating mga kahilingan. Ating itutugon, Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang simbahan naway maging gising sa kanyang tungkulin na ipalaganap ang katarungan para sa lahat sa pamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang pagbibigay ng serbisyo at pagsasakatuparan ng mga programa para sa mga mahihirap at napapabayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga empleyado at mga manggagawa naway maging magalang
at magpakatotoo sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng paglingap at kapatagan mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig. At lagi kaming maglingkod sa iyo na may kagandahang loob at katapatan sa aming puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Isang bayan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong sambayanan. Kayo si Santa Monica ay ginugunita. Kalakip ang taimtim naming ipithaya ay magdulot ang mga ito na iyong patawad at pagkapala sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesus, kami naliligid ng mga banal na tao. Sa mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nawala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. O ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana, O sana, O sana, O sana, O sana, sa kahitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, O sana, O sana, O sana, O sana, sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo naming Santo Papa at ideni sa aming obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, Santa Monica at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yatya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at pakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ngayong si Santa Monica ay pinararangalan, ay magdulot nawa ng liwanag at alaw sa aming buhay upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalaing tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Nati pahayag, lakas, isabuhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Isabuhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat.